So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac, muling nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi naman po ako sa inyo ng isa naman pong DIY sa nakikita nyo po sa ating sa ating intro ay magbabahagi po tayo kung papaano ayusin po yung butas sa ating panel. So, sa ating instrumental cluster, dashboard or ating panel ng ating KTM Duke 200, KTM RC 200 and 390. Basta yung mga old gen or yung mga first gen ng ating mga KTMs. So, ayun, medyo natagalan tayo ng pag-upload. Gawa nga ng medyo madaming lockdowns, na busy sa mga ginagawa. And then minsan hindi na nakaka-reply dun sa mga nagtatanong sa atin. So, humihingi ako ng pasensya sa inyo. Gawa nga na ngayon, hindi ko na maasikaso minsan yung ibang nagtatanong tsaka paggawa ng DIY. So, pero ngayon ay magbabahagi tayo kung paano natin to ayusin tong mga ganito. So, ayun, bali, bago natin simulan yung ating video, ay huwag nyo sanang kalimutan i-like. Malaking tulong na po sa atin yung like, gawa nga ng once na nilalike yung video natin, tumataas yung ranking ng ating video sa search engine, kumbaga, or sa YouTube natin. So, and then, kung gusto din yung i-share sa mga groups para malaman din ng iba kung paano yung pag-DIY sa ganitong problema, ay pwede nyo rin i-share. Talagang malaking tulong na po sa atin yun sa ating channel para lumago pa yung ating channel. So, and then, kung gusto nyo mag-comment down below, ay pwede kayong mag-comment. Babasahin natin yan. Pag may time tayo, babasahin talaga natin yan. And then, sa mga bago nating viewers dyan na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, ay huwag nyo kalimutan na pindutin yung red subscribe button sa ilalim ng ating video. And then, kung gusto nyo ma-notify, kung gusto nyo abangan yung mga videos natin, ay huwag nyo kalimutan na pindutin yung bell icon. So, yun. So, bakit nga po ba nasisira tong ating panel? So, sa katagalan ng ating motor, naiinitan, nauulanan, so, itong plastic na to is nagbi-brittle to or parang nabubutas. And then, isa din sa dahilan nito is yung sa ating pagpindot. So, minsan kasi, pinipindot natin siya gamit yung parang kuko natin. So, yung kuko na yun, dahil matulis yun, minsan, nadadamage yung plastic. Sa katagalan ng pagpipindot-pindot at naiinitan, nauulanan, ayun, nabubutas siya. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit nabubutas to. And then, sa katagalan ng ng nabibilad sa araw, nauulanan, ayun, nabibrittle po talaga siya. So, tips ko na lang sa inyo para mag-last long pa at hindi agad-agad na mabutas, gamitin nyo yung ng thumb nyo, yung dito sa thumb nyo. Huwag tong kuko, itong flat na to sa thumb natin, yan yung gamitin natin pang press. Huwag tong ganito, huwag yung ganito. Kasi yan yung isa sa dahilan ng pagkabutas ng ating cluster or yung ating panel. So, ayun, bali ito, galing to sa isang tropa natin, sa motor ng tropa natin to. Ang nangyari, nung tinignan ko, nung napunta sa akin, wala na siyang buttons. So, wala na siyang button, then butas na rin siya. So, ang gagawin ko ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung diskarte pag nawala yung buttons nyo, paano to tatakpan, at paano siya na tatakpan na natin, pero napipindot pa rin natin yung buttons. So, ayun yung ibabahagi ko ngayon sa inyo. So, ayun, bali, babaklasin ko lang po muna tong ating panel para madali natin siyang magawa, madali natin siyang masukatan yung side na to, and then madali natin maposisyon yung ating mga pindutans, and then para madali din natin siya mapadikit yung ating gagamitin na pandikit dito or yung rubber natin. So, ayun, babalikan ko kayo in a few seconds. Let's go! So, ayun, bali, nabaklas ko na po yung ating instrumental cluster, yung panel natin sa ating KTM. So, ay sa nakikita nyo po, bali, yung butas na yan, wala na po yung yung pindutan. Bali,
nawala na rin po yung pindutan dito. Hindi ko alam kung saan nailagay ng tropa. So, ayun, bali, ito yung gagawin natin. Bago natin siya simulan, ay papakita ko lamang po sa inyo kung ano-ano yung mga materials na gagamitin natin para may sagawa natin itong pagtakip ng ating butas na panel. So, ito yung ating mga gagamitin. So, unang-una is yung diode. So, sir, bakit gumamit ka ng diode? Wala namang electronics na tawag nito na gagawin dyan sa ating panel. Butas lang naman yan. So gumamit ako ng diode para gawing pindutan. So, ito yung naisip ko na gagawin siyang pindutan. So, bali, ganito yung style ng aking paggagawa kasi may butas naman yan sa loob. May maliit na butas yan. Ilalagay ko lang yan dito. And then, mapipress ko na po yan. Yan. Ganyan yung gagawin ko. Pero, ipapantay ko lang po siya. Puputulin ko lang din tong dulo nitong diode. Puputulin ko yan. Gagawin ko, ipa-flat ko lang yan. Bali, dalawa yan. Dalawa. So, ayun, bali susukatin mo lang yung haba niya na magiging flat po talaga siya. So, ito yung gagamitin natin, yung diode. So, pwede ka namang gumamit ng parang pin sa mga board. Yung may matulis, kaso nga lang, yun puputulin mo, yun didiskartehan mo lang din yun. So, ito kasi, bali nakita ko lamang po ito sa tawag nito, sa mga nahalukay kong tornilyo. And then, ito parang pwede ito siyang gamitin. So, ito yung naisip ko na gagamitin para sa pindutan ngayon dito. So, 2 pirasong diode. Nagamit din tayo ng tawag nito, ng pandikit para mamaya sa ating rubber. Gamit tayo ng knife cutter, plier, pamputol dun sa ating diode, gunting, and then ito, bali ito ay side tank pad ng ating KTMs pero wala na siyang pandikit ngayon dito. So, naisip ko na pwede pala ito siyang gamitin kasi rubber din to siya, napipindot din to siya. Huwag kayong gumamit ng plastic dun sa ating pangtakip kasi hindi yun napipindot, hindi yun parang flexible, kumbaga. So, ito, pwede ito siya gamitin. And then, gagamit tayo ng sandpaper para lihain natin yung plastic doon sa ating panel para dumikit po talaga yung ating gagamiting pangdikit. And then, gagamit tayo ng tawag nito, packaging tape or ano to? Masking tape ba to? Tawag dito. Para pang trace natin, para masukat natin yung tawag nito, yung size ng ating ikakat dito. So, ayun. Bali, yun yung ating mga gagamitin. So, sisimulan na natin yung ating pag-DIY. So, unang-unang gagawin natin ay susukatin muna natin yung diode natin. Pag susukatin nyo, itong parang pins na to, tatama yan dito sa butas ng ating pindutan. Meron kasi yung pindutan dito, yung parang butas niya, pasok na pasok po to. Susukatin nyo lang po. Bali, pag nilagay nyo yan, dapat pantay din po yan dito. So, ito, tatanggalin ko lang din to. Itong dulo niya, tatanggalin ko yan. Gamit tayo ng plier. Tatanggalin natin yung dulo. Yan. Tinanggal ko na yung dulo and then gagamit kayo ng file para tanggalin talaga yung dulo niya. So, ayun. Bali na po na napatag na natin yung sa taas. Test natin ngayon dito. Yan. Bali yan yung mangyayari. So, naririnig nyo, pwede na siyang mapindot. Yan. So, kung sa nakikita nyo na parang hindi pa siya pantay, pwede nyo bawasan dito. Pwede pa kayo magbawas ngayon dito. So, wala namang problema kung nasobrahan nyo yung isa. Kasi meron namang dalawa eh. For example, nasobrahan nyo dito. Parang malalim na yung cut nyo. So, pwede nyo gamitin dito sa kabila. Wala namang problema. Siyempre, makikita nyo naman ngayon dyan kung namali kayo ng cut or sumobra or lumampas kayo ng cut. So, sa akin, sa nakikita ko ngayon dito, ay saktong-sakto na po siya. So, pwede ko siyang bawasan kahit konti lang para flat na flat po talaga siya. Yun. So, babalik natin. Yun. Pantay na po yan. So, pwede na yung mapindot. Then, testing ko to sa kabila kung parehas na sila ng sukat. Sensya na kayo, maingay yung motor sa labas. Ayun, napipindot din. Same lang sila ng sukat. So, dahil meron ka ng reference ngayon dito na isa, gagayahin mo lang ngayon
para sa kabila. Gagayahin mo na lang to para makasure kayo na hindi talaga sosobra or iiksi yung inyong diode. Bumili kayo ng marami. Yun na lang yung tips ko sa inyo. Bibili kayo ng marami. So ayun, gagawin ko sa isa. Ganito gagawin ko rin dun sa kabila. So next na gagawin natin ay iti-trace natin tong sukat nito. So gagamit tayo ng tape para matrace natin yung sukat. Para lang matrace po natin, ito yung ating didiskartehan. Ito yung diskarte natin para matrace lang natin siya. Pwede nyo rin gawin dito sa kabila kung meron kayong puncher. So yung puncher para dito sa butas. So ito lang muna yung gagawin ko. Pero the same pattern lang din yung ating paggagawa. So yun, magti-trace tayo ulit ng ganito. Tape. Titrace natin. Then ikakat natin. Then ididikit natin tong tawag nito. Itong tape na to. Dito sa ating tangpad. Dito. Ito yung gagamitin kasi natin eh. So yun, iti-trace natin siya. Gamit tayo ng tawag nito. So yan na yun na na-trace natin. Ngayon ididikit natin to ngayon dito sa ating tawag nito. So yan na yun. Trace natin, gamitan natin siya ng gunting na lang. So, yun na yung ating na-trace. Check natin kung pwede na ba dito ilagay. Yun. So, yan na po siya. Tamang-tama lang. So, ang problema kasi dito sa ginamit ko is meron siyang parang nabuntod na to. Dapat wala tong mga nabuntod na to. Mas maganda pa sana siyang tignan. So dahil temporarily, para lang meron kayong idea, yan na lang yung ating gagamitin. So yun, kitang-kita naman na hindi na at then mapipindot pa rin siya. Yan. So next is yung gagawin natin, bali lilihain natin tong area na to and then didikitan natin ng pandikit. Didikitan natin ng pandikit. So, pag mayroon akong mahanap na ibang tawag nito, tangpad or ibang rubber na plain, ayun yung gagamitin ko. Maganda din siguro to gamitin. So, meron akong nakita parang sa mousepad siya. So, testing ko lang muna. Ngayon. So next, pili na lang ako dito sa dalawa kung ano yung gagamitin ko. So next is, natanggalin ko yung parang dito, lilihain natin. So pwede na to siyang ipadikit ngayon dito. So yun, lalagay natin to diode. Lalagyan natin ng pandikit. So, ayun, hawakan lang muna natin. Check natin kung didikit ba tong rubber na nilagay natin. Ang problema, hindi dumidikit, men. Kung ito yung gagamitin ko, didikit kaya to? So, try ko tong ito yung gamitin ko. So, yun, yung isa dumikit. Yung gusto ko sana ipadikit, hindi dumikit. So, ito na lang yung gagamitin natin. So, yun. So, napipindot pa natin yung buttons. Pero kakapain nyo lang kasi wala siyang palatandaan. So, ayan na yun, napipindot natin.
So, dalagyan ko ulit dito sa side. So, hihipan-hipan muna natin. So, yun na yun. So, natapos ko na siyang gawin. Hindi ko na muna gagawin dito sa kabila. Pero same process pa lang din. Same process lang din naman siya. Same process lang din yan. Bali, kasi wala pa akong puncher eh. Same process lang din. May puncher ka lang sana na pambutas. Yun, para makita natin tong lights na to. And then, hindi ko na siya sinagad dito. Huwag na natin siyang isagad dito. Para once na natulo yung tawag nito, yung board, may tulo ng tubig, dudulas lang siya dito. Meron siyang labasan ng tawag nito. So, ayun. Napipindot pa naman natin yung buttons dito. Mamaya ititest natin pag naikabit na natin. So, yan yung ating ginawa. So, yun na nga po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, naibalik ko na po yung kanyang instrumental cluster. And then sa napapansin nyo, parang nag-blend lang po yung kulay ng ating pinandikit. Mas maganda pa sana kung meron pa rin dito para pantay na pantay po talaga sila. So, ngayon ay ititest natin yung ating pindutan if nagana ba. Kasi hindi natin alam, baka hindi nagana. So, yun na nga po. Bali, try natin na i-switch on yung ating motor. Test natin if gumagana po ba yung ating buttons. So, parang hindi kita yung tawag nito. Pero, lapitan natin. So, trip F. Press natin to. So, nag-change to Odo. Isang pindot pa. Nag-change to trip 1, trip 2, and then trip F. Ibig sabihin, gumagana tong ating, ano to dito? Mode button dito sa taas. And then, check natin yung set button. Kakapain natin kung saan dito nakaposisyon. So, yung set button is itong sa ilalim ang mag-change. So, test natin. Yun, gumagana. So, napapansin nyo, yan, nag-change po siya. Ibig sabihin, gumagana po yung ating button. So, napapansin nyo, low fuel yan. Ayun, hindi pa nakapag-gasolina. So, ayun, gumagana yung mga buttons natin. Walang problema. So, maganda. At, okay po yung ating ginawang DIY dito. So, yun na lang yung tips ko sa inyo, mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, dahil sa nagawa na natin to, na natakpan, at nalagyan na natin ng tawag nito, ng pindutan, ay iwasan nyo na lang itong basain. Hindi naman to siya totally talaga nababasa, kasi rubber din naman to. Pero para maiwasan lang natin, baka pasukin, ay wag na natin siyang basain dito. Kung magwa-washing man tayo, lalagyan lang natin ng tawag nito, ng cellophane dito. And then kung naabutan man ng ulan sa labas na nagdadrive, walang problema at pag nagdadrive. Ang problema, papasokin yung ating panel once na nakatambay sa malakas na ulan. Kung meron mang malakas na ulan, lalagyan nyo lang din ng cellophane dito para maiwasan natin. So, yan. Successful yung ating ginawang DIY ngayon. So, sa mga tropa natin dyan, mga kapongkan natin dyan na nabutasan ng kanilang instrumental cluster at gusto nyong gawin tong ginawa natin, napakasimple lang po. Yun lang po. Hahanap lang kayo ng pindutan, ng rubber, ikakat nyo lang. Napakita naman natin sa video, napakasimple lang po nun. So, hanggang dito na lamang po, mga ka-orange, mga kapongkan. So, sana ay nakakuha na naman po kayo ng diskarte sa paggagawa ng ganitong DIY sa ating mga motor. So, huwag niyo sanang kalimutan ulit, i-like yung ating video para, yun nga, sabi ko sa inyo, mag-rank up yung ating videos or madali na lang ma-research or madali na lang maghanap sa ating YouTube
pag nagsisearch tayo. And then, ayun, kung gusto nyo i-share yung ating mga videos sa mga groups, malaking tulong na rin po yun sa atin, yung pag-share nyo ng videos. And then, sa mga bagong viewers natin dyan na hindi pa nakaka-subscribe, ulitin po natin, merong red subscribe button sa ilalim ng ating video. And then, kung gusto nyo ma-notify sa mga gagawin pa nating DIYs, ay huwag nyo kalimutan na i-hit yung bell icon. So, hanggang sa susunod na video, mga ka-orange, mga kapongkan, marami pa sana tayong mga gagawing video pero hindi ko na siya maisingit sa paggagawa. Minsan, hindi ko na nabibideo yung mga ginagawa ko kasi naghahabol din sa oras yung iba nating tropa pag pinapaayos nila. So, ayun. Wala kasi tayong videographer na para mag-video sa ating mga ginagawa. So ayun, hanggang dito na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Ride safe po sa lahat. Peace! Malinis na kamay na yan.